Okay, tingnan po natin itong sinabi nitong si Kong Erice at na-interview din namin siya. Ang lahat ng nangyayari ngayon dito, nakababalaghan sa gobyerno ni Bongbong Marcos Pakananya. Pakinggan po natin. My opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Yun. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala sa mga alokasyon, nadadala sa mga flood control at anomalous projects. With due respect to the members of the Justice Committee, I cannot in conscience agree that this Congress has the moral ascendancy to claim that the impeachment process is genuinely in pursuit of our constitutional mandate to uphold accountability. Yon. Sa madaling salita, sinasabi ni Erice, wala kayong karapatang magsalita. Wala kayong moral ascendancy. Mga ipokrito kayo para ituloy ninyo yung impeachment na yan sa rasong accountability. Kung hindi, pamumuliti ka lang yan. Wala kayong karapatan. Bakit? Yun yung sinasabi niya eh. Yung nakaraang impeachment, sinabi ito ni Chanco. At ngayon din yan ang sinasabi din ni Erice. Pumirma sila for the impeachment, hindi in aid of legislation. Hindi para makagawa ng batas, in aid of allocation. Kasi ginagawang panakot. Pagka hindi ka pumirma, hindi ka mabibigyan ng pangsustento mo sa iyong distrito. Diba? So tinatakot. Ang sa akin naman ito, anong klase kang congressman kung duwag ka? Tama po ba o tamang-tama? Kasi hodang wala kang maibigay sa distrito mo, mapagawa sa distrito mo dahil sumusunod ka sa tama. Dapat manindigan ka ron. Hindi ka himod puwet. Ang pangit po ng hihimod ka ng puwet para lang may maisustento ka doon sa iyong distrito, mali po yun. Dapat manindigan ka. Tapos manindigan ka, tapos isiwalat mo, ba't ka muna, ba't hindi kami nabibigyan? Di ba? Kaya ka nga nahalal eh. Dahil ikaw ang leader. Anong klase kang leader kung duwag ka? Why? Number one, the process beginning the 19th Congress is already tainted. Ito po ay pagpapatuloy lamang ng proseso na naganap ng 19th Congress. It is marked by hundreds of billions in infrastructure allocations and massive ayuda programs to cooperating legislator in the 19th Congress. Oh, so ibig sabihin, ang laki nga ng nakurakot ng 19th Congress na doon nagsimula yung impeachment, na ang nagpasimula nung impeachment na yon ay si Saldico, na siya ngayon ay nasa ibang bansa at hawak niya ang pondo ng buong Pilipinas. Yan po ang punto ni Erice. Tapos, hindi na nga natuloy noon, ginagawa nyo pa rin ngayon, na alam nyo namang mali. The allegations of maleta and paper bags of cash during the impeachment process in the 19th Congress, hindi pa po ito naimbestigahan at hindi pa nare-resolve. Diba? Hindi pa nare-resolve yung problema. In short, sa ghost project, sa flood control scandal, hindi pa nare-resolve. And yet, here you are, kayo ang kumakalampag sa impeachment ni Bibi Sara. Tingnan po ninyo, ang laki ng problema natin sa presyo ng bilihin, presyo ng gasolina. Ang laki po ng nakawan ng 19th Congress na nagtutuloy ngayong 20th Congress. Ang laki ng problema natin sa korupsyon. Anong inaatupag impeachment? Alam nyo, masakit man tanggapin pero ito ang katotohanan. Yan po ay hindi bunga. Yang nangyayari ngayon na pinai-impeach si Sara, yan po ay hindi bunga ng nangyayari sa Pilipinas. Yan po ay salamin. Bakit salamin? Diyan makikita natin na ang layo na po talaga natin sa Panginoon. Diyan mo makikita na ang layo na ng bansa natin sa Panginoon. Diyan natin makikita na ang quality ng leaders, ang quality ng mga politicians natin, ang quality ng public officials natin, sobra ng baho, sobra ng dumi. Yan po ang katotohanan. At alam kong alam nyo yung sinasabi ko ay totoo. Kaya ikaw ay pula, kaya ikaw ay berde, kaya ikaw ay dilaw, kaya ikaw ay pink. Alam nyo, grabe na po ang kalagayan natin. And yet, ang inaatupag impeachment. Kaya, alam mo, wala akong nakikitang immediate na maliligtas ang Pilipinas. Kasi sobrang problema natin. Kung baga sa isang sakit, ang problema ng Pilipinas ay nasa 4th stage colon cancer. Ganun po kalupit. Konti na lang. Malapit na sa hukay. Ganun po. Ang kailangan na lang natin, milagro. Yan na lang po talaga pag-asa natin. Ako, naniniwala ako sa milagro. So, tuloy lang tayo. One of the prime movers of the impeachment in the 19th Congress is Saldico, Di ba? who resigned and left the country. Nakapagdududa. Dahil yung mismong nangunguna sa impeachment process, ang siyang may hawak ng bilyong-bilyong pondo na nawala, nadala
Nangunguna sa impeachment, si Saldico. Tinutuloy pa rin ngayon ng mga bata niya. Bata ni Tamba. Sa mga alokasyon na dadala sa mga flood control at anomalous projects. Maraming mga pahayag na nakakabahala, ngunit hindi natin ito iniimbestigahan. Kung susuriin lang natin ang mga allocations sa mga distrito ng mga legislators na aktibo sa impeachment process noong nakaraan, marami pa rin mga aktibo ngayon. In particular, in the 2024 and the 2025 national budget, magugulat tayo sa laki nito. Even in my opponent in the last elections, the 2025 elections, publicly admitted that she signed the impeachment of BP Sara Duterte in aid of allocation. Natatakot siya na hindi siya mabibigyan ng pondo kung hindi siya pipirma sa impeachment. Diba? Hindi lang si Chanco nagsasalita. Kayong ibang mga congressman na duwag, kailan kayo magsasalita? Buti pa si Chanco nagsalita. Nagsalita. Tandaan po natin, si Chanco, maka-BBM. Ito si Erice, dilaw po yan, liberal. Hindi po Duterte yung mga yun, ha? Pero matapang silang nagsasalita. These circumstances put serious doubts. Is this accountability or is this about political leverage? After the impeachment vote in the plenary, let us examine the status of the four later release allocations. Yan ang nakakatakot dyan, yung FLR, for later release. Hindi ko i-release, pirma muna sa madaling salita. Walang budget, walang pirma, walang budget. Walang release kung walang pirma. Gusto mo mag-release? Naku, parang iba. Gusto mo ma-release? Marilisan? Gusto mo marilisan ng pera? Pirma. Grabe, no? Hindi naman nila pera yun. Ganyan po kaswapang ang mga politiko natin. Let us see. Yung ibang politiko naman, duwag. Hinimod-put na rin. Bansang Pilipinas, paikot-ikot tayo. If this correlates with how members will be voting in the 20th Congress. Yung bumoto ba ng yes, maririlisan? Yung bang bumoto ng no, at yung mga abstain, maririlisan? Malalaman natin ang katotohanan sooner or later. Yan, tetext kita. Sino? Hindi, alamin natin yan. Malalaman naman natin eh. Pag lahat ng yes for impeachment narilisan at lahat ng no, ng ayaw sa impeachment, hindi narilisan. Totoo yung sinasabi ni Chanco at saka ni Erice. Diba? Anong sinasabi? Ang nananakot dyan ngayon, si Sandro, diba kaduduwag ninyo? Kaduduwag ninyong mga tao. Kung hindi kayo manindigan sa tama dahil lang hindi kayo mabudgetan. And at the same time, kung ginagawa yan ni Sandro at totoo nga yan, or kung sino man ang may hawak ng pondo na yan at hindi kayo mahiya kayo sa balat ninyo mga animal, hindi ninyo pera yan. Magpakalalaki kayo. Lumabang kayo ng pata sa election kay Sara. Huwag kayong bakla. Ipapa-impeach nyo dahil takot kayo mawala sa pwesto at hindi mapaupo yung mga gusto ninyo at mga kakampi ninyo. Huwag kayong duwag. Lumabang kayo ng patas. Sinasabi, hindi. Ito po hindi usaping political. Ito po ay talagang kailangan may panagutan si Sara. O di demanda ninyo. Andiyan dyan ang ombudsman, no? Bakit hindi nyo paano sa ombudsman? And at the same time, malalaman nga natin. Ito yung sinasabi ni Erice. Kung totoo na ito ay political lang tong impeachment, which ay 100% positive na totoo tong sinasabi ni Chanco. Political. Malalaman natin. Pag kayo nag-yes, nabigyan ng budget. Pag nag-no, wala. Ang impeachment na ito ay maliwanag na disenyo ng Marcos administration. Hindi para malaman ang buong katotohanan at para panagutin, kundi upang pabagsakin ang kalaban sa politika at upang makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng bansa. Yon. So ang lahat ng yan ay pakana at pamumuno ni Bongbong Marcos. Hindi para habulin kung sino man ang nagkasala sa kaban ng bayan. Kung hindi para kalabanin or eliminate, matanggal ang kalaban sa politika. At ito, para makalusot sa pinakamalaking nakawan sa kaysaysayan ng bansa. In short, sinasabi ni Erice, read between the lines, ginagawa ito ni Bongbong Marcos kasi isa siya or mastermind siya sa pagnanakaw. Pinakamalaki. Dati naman na ang korupsyon sa Pilipinas eh. I will agree. Even sa panahon ni PRRD, grabe ang korupsyon. Pero iba ang korupsyon ngayon. It's beyond grabe. Panahon pa ng tatay ni Marcos, grabe na ang korupsyon. Pero iba ngayon. Suga pa. Matindi po. At
At ako naniniwala sa sinasabi ni Erice. Uulitin ko po, galit po to sa ginagawa ni PRRD. Hindi po ito DDS. Hindi ito maka-Duterte. Binabanatan ito si Duterte. Kaya kahit binabanatan niya, okay lang, opinion mo yun. Pero ako, sa mga sinasabi nito, ay agree ako. Salute ako dito sa, alam mo naman sa kay Coach Oli, sa Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan.